sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi. Isang magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga listeners ng programa ninyo. Isa po ako sa mga napakaraming sumusubaybay ng Papa Dudut Stories tuwing gabi sa YouTube. Siya nga pala, pipiliin ko po na hindi ibigay ang aking tunay na pangalan dahil hindi po alam ng buong pamilya ko ang katotohanan tungkol sa buhay pag-ibig ko. Kaya lahat po ng mababanggit na pangalan ay sadyang binago ko na. Hindi ko na po kasi kaya yung nararamdaman ko at dahil nga po sa walang nakakaalam sa buhay pag-ibig ko ay wala po akong mapagsabihan, kaya naisipan ko po na lumiham na lamang po sa inyong programa, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Shira. 22 years old po ako at nakatira dito sa Binakayan, Kawit, Cavite. Sa kasalukuyan po ay umiibig po ako sa isang tao na hindi ko alam kung tama ba o mali na mahalin ko siya. Itago nyo na lamang din po siya sa pangalan na Verhel, taga Imos, Cavite. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Verhel sa Facebook. Naging magka-chat po kami at noong mga panahon na sinagot ko yung message niya sa akin bilang paraan ng pagkalimot sa katotohanang broken-hearted po ako noon. Hindi na po kasi nagpaparamdam yung ex-boyfriend ko nung umuwi ng probinsya nila, kaya para makapaglibang dahil depressed ako ng time na yon. Kaya naman nakipag-chat po ako kung kani-kanino through Messenger at Viber hanggang sa nakilala ko nga si Verhel. Masayang ka-chat si Verhel at parang matagal na kaming magkakilala. So kumusta ka naman? Naka-move on ka na ba? Tanong ni Verhel sa akin sa video call. Aaminin ko sa iyo, Verhel, hindi ako okay. Sagot ko noon sa kanya. Mahirap kasing kalimutan yun eh. Ilang taon din naming binuo ang pagsasamang yun tapos ganun lang yung mga mangyayari. Ang hirap tanggapin nun. Lalo na't mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Dagdag ko. Nakita ko naman siyang nagbuntong hininga sa video call. Hi, ang pag-ibig nga naman. Ikaw, naranasan mo na bang maging broken hearted? Curious na tanong ko sa kanya. Napangiti naman sa akin si Verhel. Oo naman, marami ng beses. Wika pa niya sa akin. Talaga? Teka, ano nga bang civil status mo ngayon ha? Usisa ko pa sa lalaking kausap ko. Bakit interesado kang malaman? Nanunubok niya ang tanong sa akin. Siyempre, curious ako at saka halos isang buwan na tayong magka-chat. Sabi mo pa we're friends. Kaya dapat lang na malaman ko ang ilang info tungkol sa kaibigan ko. So ano? Are you single or married? Diretsang tanong ko kay Verhel. Well, kung itatanong mo kung anong status ko sa ngayon, it's complicated. Tila nahihiya pa siyang sabihin yon sa akin. Ganon? Naguluhan ako sa sinabi niya. Kaya nga relate na relate ako sa iyo eh. Dagdag pa niya. If it's complicated, ibig sabihin hanging pa rin yung sagot mo, sabi ko. Ang totoo niyan, single pa ako. Kaya ako lang sinasabing it's complicated kasi meron akong gustong babae. Kaso alam mo na, napahagikik pa si Verhel habang sinasabi yon. Hindi kanya gusto, ganon? Usisa ko pa sa kanya. Pero aaminin ko na rin sa iyo na meron na akong naging karelasyon. May 2 kaming anak pero hiwalay na kami. At hindi kami kasal. Pagtatapat niya sa akin. So nakikita pa rin kayo ng ex mo, ha Verhel? Para na akong investigador kung mag-usisa noon sa kanya. Hindi na kami nagsasama ng ex ko. Pero paminsan-minsan nakikita pa rin kami. Alam mo na, for the sake of our children. Nasa kanya kasi yung mga anak ko. Sagot naman niya sa akin. Anyway, mahal mo pa rin ba siya? Yon ang aking $1 million question sa kanya. Agad namang sumagot sa Verhel. Of course hindi na. Makikipaghiwalay ba ako sa kanya kung mahal ko pa rin siya?
Sarkastikong sagot niya sa akin. So ano yung maipapayo mo sa akin para makalimutan mo yung ex ko? Na hindi na sumagi sa isipan ko o kailanman na isa akong babaeng sawi sa pag-ibig. Tanong ko sa kanya. Napangiti lalo si Vergel sa tanong ko. Alam mo Shaira, simple lang ang sagot dyan. Mingle with other guys. Meet another man. Entertain suitors. Ibaling mo ang atensyon mo sa kanila. Ganon kasimple. Kapag ginawa mo yon, makakalimutan mo na yung ex mo at hindi mo na maiisip pa na sawi ka sa pag-ibig. Come on, you only live once. Kaya wag mong sayangin ang buhay mo sa kakamaktol dyan sa ex mo. Natatawa niyang payo sa akin. Sino kaya yung lalaking ipapalit ko sa ex ko? Sa tingin mo, sino? Lalong tumawa ng malakas si Vergel. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Ang sagot ko dyan aba malay ko. Ako ba ikaw? Tinatanong ko lang yan sa'yo para mabigyan mo ko ng tips kung sinong lalaki yung pipiliin ko since lalaki ka kaya alam mo ang ugali ng mga kapwa mo lalaki. Ano ba? Paano ko masisiguro na hindi na ako maloloko pa ng mga lalaki? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Ang hirap naman yan pero sige, susubukan kong sagutin. Siguro iwasan mo yung mga lalaking sweet manligaw. Karamihan kasi sa mga sweet manligaw nagiging matabang na at malamig kapag nakuha na nila yung gusto nila sa babae. Iwasan mo yung mga lalaking puro pangako dahil sigurado na karamihan sa mga yun mapapako lang. Basta Shaira, pumili ka ng lalaking may respeto sa'yo. Malalaman mo naman yon kapag pinakitunguhan ka niya. Yun ang payo sa akin ni Vergel. May nabuo noon sa aking isipan. Ikaw? What do you mean ikaw? Nagtataka niya ang sagot sa akin. Ikaw na lang kaya? Bigla akong sagot kay Vergel. Wala ako sa sarili ko noon pero nagulat na lamang ako nang makita ko sa video call na nakangisi na sa akin si Vergel. Bakit? Gusto mo ligawan kita? Panunubok niya sa akin. Oy, joke lang yun. Huwag mong seryosohin yun. Kunwari ay dinaan ko na lamang sa biro yon pagkatapos kong matauhan. Napaisip ako dun ha. Subukan ko kayang ligawan kaya kita. Willing naman ako maging panakip butas. Hindi ko alam kung seryoso si Vergel sa sinabi niyang yon pero handa ko naman siyang hayaang manligaw sa akin kung gusto niya. Samantala papadudot kahit na hindi pa kami nagkikita ni Vergel, sa personal ay nagkapuwang na siya sa puso ko. Siguro'y dahil siya yung naging tagapayo ko at naging hingahan ko ng sama ng loob sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Hindi po kasi ako open sa pamilya ko tungkol sa love life ko at kay Vergel lang ako open. Sinabi ko po sa kanya lahat-lahat tungkol sa ex-boyfriend ko. Pero dahil nga po sa nalaman ko na may anak na siya at hindi pa naman siya totally hiwalay sa ina ng mga anak niya, ay nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba siya sa pagkagusto niya sa akin o hindi. Pinili ko munang pigilan ang nararamdaman ko at inobserbahan ko muna siya kung totoo ba ang mga sinasabi niya sa akin na hindi na niya mahal ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit nabalitaan ko na madalas ang pagkikita ni Vergel at nung ex-girlfriend niya. At ayon pa sa narinig ko ay umamin pa rin ang babaeng yon na mahal pa rin niya si Vergel. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panghihina lalo na't kinukumpirma yon ng obserbasyon ko na tila may gusto pa rin si Vergel sa ex-girlfriend niya kung babasehin ang closeness nilang dalawa. Papadudod simula noon ay pinigilan ko nang mahulog ng tuluyan ang puso ko sa lalaking yon. Kaya nag-decide na lamang akong gumawa ng kasinungalingan. Well, masaya ako ngayon. Kunwari sabi ko sa kanya nang minsang mag-usap ulit kami sa video call. Ganon? Kapag masaya ka pala nakakalimutan mo na ako, may halong pagtatampong wika sa akin ni Vergel. Ilang linggo ko rin siyang hindi kinausap dahil nga sa pinigilan ko ang aking sarili na ma-in love sa kanya. Teka, don't tell me nagtatampo ka. Patay mali siya kung tanong sa kanya.
Akala ko ba friends tayo? Bakit kinalimutan mo ko? Alam mo sa 2 linggo mong offline nalungkot ako. Tugon niya sa akin. Iniiwasan mo yata ako eh. Agad naman akong sumagot sa kanya para pabulaanan yon. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan at saka isipin mo. Ano naman ang dahilan ko para iwasan kita? Kunwari ay sabi ko sa kanya pero ang totoo, iniiwasan ko nga siya. Namiss kita. Wika ni Verhel pagkatapos ay nagpasya siyang ibahin ang usapan. So bakit ka naman masaya? Ano bang nangyari sa iyo sa loob ng 2 linggo ha? Usisa niya sa akin. Guess what? Nagkabalikan na kami ng ex ko. Kunwari nagpretend akong masaya. Pero isa yon sa mga kasinungalingang sinabi ko sa kanya. Para iwasan na niya ako. Sakali mang mahal pa rin niya ang ex-girlfriend niya. Hindi naman makapaniwala si Verhel sa kanyang narinig. Ha talaga? Paano? Bakas ko sa mga mata niya ang kalungkutan ng mga sandaling yon. Muli kami nagkita, pinagtapat niya sa akin na matagal na niya akong gustong makita. Tapos humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niya sa akin na mahal pa rin niya ako at nangako siya na hindi na niya ako iiwanan at sasaktan. Detalyadong imbento ko sa kanya. At nakipagbalikan ka naman sa kanya kaagad? Tila nanunuring tanong niya sa akin. Oo, tipid kong sagot dahil ayaw kong mabuking niya ako na nagsisinungaling. Ano naman ang kasiguraduhan mo na hindi ka nalulukohin ng ex mong yan? Seryosong tanong pa ni Verhel. Nararamdaman ko lang, sincere siya sa mga sinasabi niya sa akin. Malungkot kong sagot sa kanya. Ikaw talaga wala kang katanda-tanda. Gusto mo pa yatang masaktan ulit eh. Napapailing niya ang sagot sa akin. Para bang disappointed sa naging desisyon ko. Wala akong masabi at kahit na tutol ako sa naging desisyon mo, wala akong magagawa. Buhay mo yan eh. Besides, chatmate mo lang naman ako. Basta huwag ka nang iiyak pa sa akin ha kapag niloko ka na naman ng ex mo. Tila nagtatampo pa niyang dagdag sa mga sinabi niya. Hindi na lamang ako kumibo noon papadudot pero ramdam kong nasasaktan noon si Verhel sa mga sinabi kong kasinungalingan. Ikaw, bakit hindi ka makipagbalikan sa ex mo? Hindi pa naman kayo totally hiwalay, hindi ba? Ako naman na nag-usisa sa kanya. Siguro nga nakikita pa rin kaming dalawa sa mga anak namin. Pero ang nakaraan na lang. Hindi ko na maibabalik pa yung pagmamahal ko sa kanya. Response niya sa akin bago naputol ang aming video call. Papadudot hindi ko na makontrol noon ang nararamdaman kong pagmamahal kay Verhel. Kaya sinubukan kong ibalik ang aming komunikasyon. Pero isang araw ay nakatanggap ako ng message mula kay Verhel at laking gulat ko nang pasahan niya ako ng mga litrato niya kasama ang kanyang mga anak. Meron din silang litrato ng kanyang ex-girlfriend at tila masaya silang magkakasama. Agad kong kinompronta noon si Verhel at tinanong ko sa kanya kung anong ibig sabihin sa mga litratong finorward niya sa akin. Pero ang katwiran niya sa akin ay pinakialaman ng anak niya ang cellphone niya at aksidenteng naisend nito ang mga larawan nila sa aking account. Papadudot, naniwala naman ako sa mga sinabi ni Verhel. Pero yon ang nagpatibay ng aking dahilan para iwasan na lamang siya. Alam ko na nasaktan din siya noon dahil bigla ko na lamang siyang iniwasan. Pero dahil nga sa sitwasyon niya, ay mas pinili ko na lang na iwasan na siya hanggat hindi pa lumalalim ang pagtitinginan namin. Pero hindi pa rin ako tinigilan noon ni Verhel. Nag-message pa rin siya sa akin kahit na iniwasan ko na siya. Kaya blinako na siya sa lahat, sa Telegram, Skype at sa Facebook. Lumipas ang 1 buwan at nagkaroon na ako ng boyfriend sa chat noon at malapit na kaming magkita nang bigla na lamang nag-message si Verhel sa akin gamit ang ibang account na nangungumusta tungkol sa amin ng ex-boyfriend ko nang alam niya ay naging boyfriend ko ulit. Hindi ako nakatiis na hindi siya replyan noon kaya nagkaroon ulit kami ng komunikasyon. Hanggang sa isang araw. Hello? Sino to? Tanong ko sa caller.
Narinig ko ang paglunok ng caller sa kabilang linya bago ito sumagot sa akin. Ako ito si Verhel. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Verhel? Teka, paano mo nakuha ang number ko? Tanong ko sa kanya. Pinagtanong ko sa mga kaibigan mo sa Facebook. Ano bang nangyari sa iyo ha? Bakit ilang linggo mo na akong hindi kinakausap? Tila kumpronta niya sa akin. Busy lang ako, tipid kong sagot. Talaga? Busy kayo ng boyfriend mo? Tila skeptical si Verhel sa sagot ko. Shaira, magtapat ka nga sa akin. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Patay mali siyang pagtanggi ko. Bakit tinanggal mo ako sa list ng chatmates? Blinak mo din ako sa Facebook. Yung mga messages ko sa'yo sa Facebook, titingnan mo lang pero hindi mo naman nire-replyan. Bakit, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Ano? Naisip ko lang na kailangan ko nang umiwas sa'yo kasi may boyfriend na ako. Pangangatwiran ko. Anong connect doon? Nagkabalikan lang kayo ng ex mo tapos iiwasan mo na ako bilang kaibigan? Agad na tanong niya sa akin. Verhel, kailangan kitang iwasan. Pag-amin ko na sa kanya. Pero bakit? Tila naghahanap si Verhel ng kasagutan. Mukhang masaya na kayo ng ex-girlfriend mo at ng mga anak mo. Ayaw ko nang makagulo pa sa inyo. Pagpapatuloy ko. Dahil ba doon kaya mo na ako iniiwasan? Pagkatapos noon ay narinig kong huminga ng malalim si Verhel bago siyang muling nagpatuloy. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala na akong pagmamahal sa ex ko? Oo, maaring siyang ina ng mga anak ko pero hanggang doon na lamang kami. Bilang kaibigan. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Wala rin naman kasi akong pakialam kahit na malaman ko pa yan. Kunwari sabi ko na lamang sa kanya. May pakialam ka kasi may nararamdaman ako para sa iyo. Siyang pag-amin sa akin ni Verhel. Siyempre nagulat ako sa aking narinig pero hindi ako nakaimik noon. Nagpatuloy naman si Verhel sa pag-amin. Nahulog ng loob ko sa iyo, Shaira. Matagal na at kahit na nakakasama ko pa ang ex ko, hindi nagbabago yung nararamdaman ko at pagtingin ko sa iyo. Hindi naman ako nakakibo noon dahil sinusuri kong maigi ang aking mga nararamdaman para kay Verhel. Shaira, magtapat ka nga sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo na nagkabalikan kayo ng ex mo? Oo naman, pero break na kami. May bago ulit akong boyfriend na namit ko rin sa chat pag-amin ko sa kanya. Sa puntong yun ay tila naubos na ang pasensya ni Verhel. Tama na, Shaira, huwag mo nang paglaruan ang puso ko. Hindi kita pinaglalaruan, tahasan kong pagkorekta sa kanya. Kung totoo man niyang sinasabi mong may boyfriend ka ng bago, Shaira, hiwalayin mo na siya, tila utos niya sa akin. At bakit ko naman gagawin yun? Question ko sa kanya. Hiwalayan mo na siya kasi nasasaktan na ako. Please, Shaira. Sa puntong yon ay narinig ko nang umiyak si Verhel sa kabilang linya. Nakaramdam naman ako ng guilt sa aking ginawa. Hindi ko naman kagustuhan na mahulog ang loob ko sa iyo kaso nangyari na eh. Shaira, mahal na kita. Sa maniwala ka o hindi, kaya nakikiusap ako. Kung totoo man niyang sinasabi mo na nakipagbalikan ka na sa ex mo, hiwalayan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Sa akin ka na lang, pwede ba? Pahayag pa niya sa akin. Napahinga lamang ako ng malalim sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Shaira, sana huwag ka nang matakot na mahalin ako. Kasi ako, hindi ako natatakot na mahalin ka. Excited na akong makita ka sa personal, Shaira. Mahal na mahal kita. Pagpapatuloy pa niya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko ng mga oras na yon. Naguguluhan talaga ako. Hindi ko alam kung susundin ko ba ang puso ko o magmamatigas. Kung mamahalin ko kasi si Verhel ay siguradong pangalawa lamang ako sa buhay niya. Siguradong masasaktan lang din ako tulad ng nangyari sa akin sa ex-boyfriend ko. Papa Dudut, kahit na ilang beses kong pigilan ang sarili ko na huwag mahalin si Verhel, ay natatalo din ako sa huli. Hindi mapakali ang puso ko na hindi siya nakakausap. Kaya naman nag-decide akong ibalik ang komunikasyon namin.
Mas tumindi yung nararamdaman ko sa kanya habang sinabi ni Verhel sa akin na hindi naman daw nawala yung feelings niya para sa akin kahit nung umuwi pa siya sa lugar nung ex-partner niya at kasama niya ang mga anak niya. Papadudot, naging maayos ang pagkakaroon namin ng komunikasyon hanggang sa dumating ang araw na nagkita na kami ng personal. Ito yung bahay ko. Tayo lang ang nandito. Yung mga anak ko nasa pangangalaga ng lola nila, ang sabi pa ni Verhel. Pinagmasdan ko ang bahay niya, malaki ito, may 3 palapag na gusali at malaki ang bakuran. Hindi rin biro ang mga muebles, kaya nagulat ako kasi hindi ko akalain na may kaya pala si Verhel. Alam ba ng boyfriend mo na kasama mo ko? O sisa pa niya sa akin? Hindi, at saka hindi niya rin malalaman kasi sa mga oras na ito nasa trabaho siya. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay inaya niya ako sa kusina kung saan ay nagluto kami ng pagkain namin. Nagulat ako kasi ang 2-door ng kanyang ref ay maraming lamang pagkain. Doon ko nalaman na mataas pala ang katungkulan ni Verhel sa trabahong pinapasukan niya. Shaira, naalala ko yung sinabi mo sa akin nung isang araw na naguguluhan ka kasi mahal mo ko. Hindi mo pa ba napag-iisipan kung sino sa amin ang boyfriend mo ang mahal mo? Tanong niya sa akin habang nagluluto kami. Huminto naman ako sa aking ginagawa at napatingin sa kanya. Verhel, pero hindi ko na ituloy ang aking sasabihin sa kanya. Shaira, ako na lang ang mahalin mo. Mas mamahalin kita. Mas maibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na hinahanap mo. Kaya kong daigin ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng boyfriend mo. Wika niya sa akin in an affectionate way. Verhel, please. Pilit kong nilalabanan noon ang tukso. Pero kahit anong pigil ko ay hindi ko na maitanggi noon na mahal ko nga si Verhel. Ganito na lang ba yung estado ng relasyon natin? It's complicated? Tanong niya sa akin. Anong plano mo? Ang sabihin mo, plano nating dalawa. Pagkorekta naman ni Verhel. Pero hindi muna siya sumagot noon at nagpatuloy lamang kami sa pagluluto hanggang sa matapos kami at kumain. Wala kaming imika noon at madali kong naubos ang aking pagkain. Nang mahugasan na namin ang mga plato ay nagpasya na akong umuwi noon. Pero pinigilan ako ni Verhel. Sinubukan din niya akong akitin. May boyfriend ako, Verhel. Paalala ko sa kanya. Shaira, alam naman nating mahal natin ang isa't isa pero hanggang dito na lang ba ang relasyon natin? Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Tanong niya sa akin. Seryoso ka ba talaga sa akin? Diretsang tanong ko. Oo, maniwala ka sa akin. Yun ang naging sagot niya. Pagkatapos noon ay isang halik ang ibinigay niya sa akin. Sinubukan ko pang pigilan ang aking mga nararamdaman pero hindi ako umubra. Sa huli nagulat na lamang ako nang nasa kama na kaming pareho. Hubot-hubad. Papadudot pagkatapos noon ay muli kami nagkita at nagsiping ni Verhel at sa mga panahong yon, na-realize ko na mas pinili ko na siya kesa sa boyfriend ko. Kaya gumawa na ako ng desisyon noon, hiniwalayan ko na ang boyfriend ko ng basta-basta. At sa puntong yon ay buo na ang loob ko na kahit ano pang mangyari ay si Verhel lang ang mamahalin ko at wala ng iba pa. Papadudot simula noon ay naging away bati ang sitwasyon namin ni Verhel. Madalas ay nagkakaroon kami ng misunderstandings kasi sa ex-partner ni Verhel. Oo, nagsiselos ako sa tuwing magkasama sila at kapag nagkikita kami. Hindi ko talaga maiwasang magduda. Aaminin kong na-insecure ako kasi wala akong mapanghawakan para magstay sa akin si Verhel. Samantalang ang babaeng yun ay meron. Pero dahil sa mahal ko si Verhel ay sinikap kong intindihin pa rin ang lahat. Kaso hindi rin nagtagal ay parang nagsasawa na rin ako. Nasaan ka na? Tanong ko sa kanya isang araw sa cellphone. May nabalitaan kasi akong nakatira siya ngayon sa bahay ng ex-girlfriend niyang si Julie. Siyempre, nandito ako sa bahay. Tipid niyang sagot sa akin. Bahay nino? Bahay ni Julie? Pangbubuking ko. Hindi naman siya tumanggi. Oo, kasama ko ang mga anak ko. Kaya pala hindi ka nagpaalam sa akin kasi may bala ka palang pumunta dyan. Paghihimot ko.
Shaira, hindi ba sinabi ko sa'yo na itong bahay na tinitirhan ni Julie ay pag-aari ko din? Kaya pwede akong tumira doon. Katwiran niya sa akin. Pero ang pangit tignan na tumitira ka sa isang bahay kasama ang ex mo. Verhel, baka nakakalimutan mo na may girlfriend ka na. At ako yun. Yun naman ang balik ko sa kanya. Alam ko naman yun, please. Huwag mo nang pagselosan si Julie. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasan na magselos. Bakit? Mas marami pang panahon ang pinagsamahan ninyo ni Julie kesa sa atin. Anong labang ko dun? May mga anak kayo. May pinangahawakan si Julie. Ako, wala Verhel, wala. Sa totoo lang ay natatakot ako na baka isang araw ay magising na lamang ako na inagaw ko na sa akin ang babaeng yun. Paglabas ko ng aking saloobin sa boyfriend ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan, saway niya sa akin. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Verhel, alam mo namang nai-insecure ako dyan sa babaeng yan. Bakit sumasama ka pa rin sa kanya? Usig ko sa kanya. Shaira, akala ko ba'y may tiwala ka sa akin? Kung mahal mo ko, dapat pinagkakatiwalaan mo ko. Aniya. Alam mo kung tutuusin? Pwede mo namang iwanan yung mga anak mo sa nanay nila. Pero bakit hindi mo gawin? Sila na lang yung ginagawa mong palaging sangkalan para magkasama kayo ni Julie. Ano ba Verhel? Katwiran ko sa kanya. Iniisip ko lang ang mga anak ko, Shaira. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang sumingit na ako. Pero paano na tayo? Ano nang plano mo sa relasyon natin? Seryosong tanong ko sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtiwala ka lang sa akin? Bakit hindi mo magawa? Ngunit agad akong nagsalita sa kanya. Ayaw ko kay Julie. Ayaw ko sa babaeng yon. Kaya pwede ba lumayo ka na sa kanya? Bumalik ka na sa akin, please. Pakiusap ko noon sa kanya. Nangako kami ni Julie sa mga anak namin na magsasama kami ng 1 buwan. Nagulat ako sa mga sinabing yun ni Verhel. Biruin mo 1 buwan, Verhel? 1 buwan? Maraming pwede mangyari sa 1 buwan. Huwag mo naman akong gawing tanga. Ayaw mo pang aminin sa akin na nagli-live-in na ulit kayo ng babaeng yan. Galit na galit kong sabi sa kanya. Maghiwalay na tayo, ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot noong June lang ng taong ito ay umuwi ulit si Verhel sa lugar noong babae kaya sobra akong nasaktan. Kasi minsan niya lang akong ma-text at lagi na lang siyang busy. Alam ko na sobra akong nagpapakatanga sa kanya kaya ilang beses ko siyang hiniwalayan pero hindi siya pumayag dahil hindi niya daw kaya na mawala ako. Papadudot galit na galit ako sa sarili ko dahil alam ko na talo ako. Pero bakit patuloy ko pa rin siyang minamahal? Nasasaktan ako dahil wala pa naman siyang ipinapangako sa akin at kung ano ba ang plano niya. Lagi niya lang sagot sa akin ay iniisip niya ang mga anak niya. Hanggang ngayon papadudot ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang estado ng relasyon namin. Nakikita pa rin kami minsan kapag umuwi siya ng Laguna. Alam ko na maling-mali itong pinasok ko pero nagmamahal lamang ako. Araw-araw kong umiiyak pag mag-isa lamang ako. Dahil walang alam ang mga kapatid ko at mga magulang ko sa mga nangyayari sa akin kaya hirap na hirap ako. Sana'y matulungan niyo ako sa pamamagitan ng mga payo ninyo Papa Dudut, pati na mga tagapakinig ninyo sa Papa Dudut YouTube channel. Mahirap mag-pretend sa ibang tao na okay ako. Sana'y mai-ere po ninyo ang aking istorya. Thank you in advance. Siya nga pala Papa Dudut, nakasubscribe na po ako sa Papa Dudut YouTube channel, sa Kaistorya YouTube channel at sa Papa Dudut Family bilang suporta sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Shaira. Nakakalungkot ang ibinahagi mong kwento sa amin, Shaira. Sa totoo lang ay hindi na tama ang ginagawa ni Verhel na makituloy pa sa bahay ng ex-girlfriend niya kahit pa sinabi niya sa iyo na wala na siyang pagmamahal dito. Ginagawa niya yon para sa mga anak niya? Hindi, Shaira. Ginagawa lamang niyang sangkalan ng mga bata pero ang totoo ay may pagtingin pa rin siya o maaaring may relasyon pa rin sila ng ex-girlfriend niya. Alalahanin mong sa inyong dalawa ni Julie ikaw ang lugi, Shaira, dahil wala kang pinangahawakan na magpapanatili kay Verhel sa piling mo. Kung ako sa iyo ay subukan mo munang makipag-cool off. Hanapin mo ulit ang iyong sarili at hanapin din ni Verhel ang sa kanya.
Gamitin ninyong opportunity yon para suriin ang inyong mga damdamin para sa isa't isa. Shaira, tingin ko kay Virgel ay naguguluhan pa rin siya sa kanyang pag-ibig na nararamdaman para sa iyo. Maring mahal ka niya pero hindi yon kasing tibay ng bato o pader dahil may pag-aalinlangan pa rin siya. Shaira, pag-isipan mo mabuti ang pagmamahal mo kay Virgel. You deserve to be happy. Hanggang sa muli mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.